Welcome sa Deep Dive. Isang experiment ko para magkaparang summary ng mga topic na gusto ko ng mas malalim na kaalaman. Ito ang Tagalog version. Mas maikli sa English version pero baka mas ma-appreciate ng iba. For this episode, we talk about John Dee. Our sources are a book by John Dee on astronomy, The Descending Hierarchies, The Hieroglyphic Monad, and Tuba Veneris, all by John Dee. Kumusta? Para sa ating paghimay ngayon, meron tayong mga dokumento tungkol sa isang napaka-interesanting tao mula sa Renaissance, si John Dee. Oo, si Dee. Talagang fascinating siya. Tingnan natin galing sa sources mo kung paano ba nagbanggaan sa isang tao yung nagsisimulang agham at saka yung mga sinaunang paniniwala pa rin sa mahika. Parang salamin ng panahon niya, Tama. Bale, yung mga material na hawak mo, kitang-kita yung pagiging palisipan ni Dee. Oo nga eh. Kasi sa isang banda, andyan yung Propa Deumata aphoristica niya. Ito yung aklat na naglalatag ng philosophy niya gamit ang math para maintindihan ng mundo. Parang blueprint ng universe, ganon? Oho, parang ganon. Para sa kanya kasi, yun yung paraan para magets yung plano ng Diyos na tinawag niyang dakilang geometrician. Designer kumbaga. Tapos yung kabilang side. Ayun naman yung Tuba Veneris. Ito yung pinagtatalo ng text ng ritual na mahika. Nakapangalan sa kanya, pero mainit talaga ang debate kung siya ba talaga ang sumulat. Gets ko. Ang nakakaintriga dito is yun nga, yung tension. Lohika versus misteryo sa isang tao lang. Sige, simulan natin dun sa D na mas kilala ng marami. Yung scholar. Sa Propedeumata niya, makikita talaga yung lawak ng alam niya, no? Nakakagulat niya na yung mathematics para sa kanya noon, hindi lang pala numbers, kasama physics, engineering, paggawa ng mapa. Oo, pati astronomiya, navigation. Kaya nga nakipag-ugnayan siya kay Gerard Mercatore, yung sikat na cartographer. Kaya pala. So, klaro sa sulat niya na tingin niya sa math, parang sagrado, may banal na purpose. Tama ka dyan. Sa Propedeumata, pinakita niya paano magagamit ang math, lalo na yung optics, pag-aaral ng liwanag para ipaliwanag yung influence ng mga bituin. Yung tinawag niyang astrology as applied mathematics. Yung nga, pinag-aralan niya yung species. Parang mga sinag daw yon na galing sa lahat ng bagay, pati sa stars. Tapos sabi niya, may dalawang klase yun. Dalawang klase? Ano yun? Yung nakikitang liwanag, tapos yung lihim na impluensya. Mas malalim daw yung tama nun, yung pangalawa. Wow! Grabe, no? Grabe talaga. Kinwenta pa niya, alam mo ba, yung posibleng combinations ng mga planeta. Libo-libo. Tapos kinonek niya yung araw sa init, buwan sa halumigmig. Mga idea pa yan galing sa ancient times. Dito na papasok yung mas exciting. Kasi bukod sa pagiging mathematician, ang dami ring misteryo sa kanya, di ba? Itong Tuba Veneris o trompeta ni Venus. Oo. Tungkol daw sa pagtawag at pagkontrol sa 6 na espiritu ni Venus. Ang tanong talaga, si Dee ba to? Lalo na't parang ayaw na ayaw niyang matawag na conjurer. Dito na nga yung debate. Actually, maraming ebidensya na nagsasabing hindi siya. Una, yung mga manuscripts na natira, wala dun yung sulat kamay niya. Karamihan pa galing sa Europe. Okay. Ano pa? Pangalawa, hindi ito nabanggit sa mga diaries niya. At alam mo naman, sobrang detalyado ng diaries ni Dee, di ba? Oo nga, halos lahat yata nandoon. Tapos, pangatlo, yung petsa at yurar. Nakalagay June 4, 1580 sa London daw. Ang records, nasa Mortlake siya nung mga araw na yon. Discrepancy yon. Malaki. At pang-apat, yung klase ng mahika dito. Parang negromancy. Pilitan, paggapo sa espiritu, medyo iba sa style ni Dee nung 1580s na mas dasal, mas pakiusap sa mga anghel. So parang malinaw na hindi siya, kung ganun. Pero bakit pinag-uusapan pa rin? May mga pahiwatig ba na baka siya nga? Meron din naman. Kaya nga bukas pa rin yung tanong eh. Kasi una, magaling yung pagkakasulat sa Latin.
Yung style, neoclassical, parang yung ibang gawa talaga ni D. Ah, okay. Consistent sa iba niyang sulat. O, tapos yung pinakalumang kopya, tinatayaan na ginawa mga 1,600. Buhay pa si D noon. At alam din natin sa ibang sources na interesado talaga siya kay Anael, yung angel ni Venus. May connection pa rin kay Venus. Meron. At saka yung numerology sa Tuba Veneris, detalyado. Puro numero 6, 6. 6 na panig na selyo, 6 na demonyo, 6 na talampakang bilog. Traditionally, yung 6 kay Venus talaga yung sa magic text noon. Ah, iba dun sa Heptarcha Mystica niya, na 7. Oo, magkaiba. 7 yun. Kaya alam mo, kung titingnan natin sa mas malawak na konteksto, pinapakita lang nito kung gaano kahirap talagang i-confirm kung sino ang sumulat ng mga lumang magical texts. Madalas kasing ikinakabit lang sa mga sikat na pangalan, di ba? Oo nga, no? Para mas may dating, parang ganon. Parang ganon. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng to? Mula sa mga source mo, parang may D tayong nagsisikap gamitin yung rason, yung math, para sa kaayusan ng mundo. Yun yung nasa Propadeo Mata. Tapos may anino ng isang D na iniugnay naman sa mas direktang pakikipag-usap sa mga espiritu, yung posibleng nasa Tuba Veneris. Parang ang layo ng dalawa. Exactly. Parang nabuhay siya sa gitna ng dalawang mundong yon. At yung mga dokumentong ito, yun yung kiniiwan nilang larawan. Isang taong nasa pagitan ng ng aham at mahika. Common theme yan sa Renaissance kasi yung mga linya nun hindi pa kasing linaw ngayon. Oo nga. Kaya nagbubukas to ng mahalagang tanong, di ba? Oo nga eh. Actually, para sa'yo na nag-aaral nito, ano kaya yung mas mahalaga? Yung D na tanggap ng lahat, yung nag-ambag sa math at navigation? O yung controversial na D na parang naglalaro sa border ng pinaniniwala, yung inuugnay sa mga ritual? Mahirap sagutin yan. O baka naman yung misteryo mismo ng Tuba Veneris, paalala lang kung paano nabubuo yung mga alamat sa paligid ng mga komplikadong tao tulad niya. Totoo man o hindi na sa kanya yun, isang bagay na pwede mong pag-isipan pa. Interesting thought yan. Hanggang sa susunod nating paghihimay.